buntag sa tanan. Maayo ba ang atong buntag karon? Actually, nagplano ko nga mag-greet ko in Vietnamese. So, xin chào, ông bà, anh chị em. So, hello everyone. Yeah, xin chào is hello. So, before ta maglingkod, let us read our scripture for this morning. Genesis 1 verses 26 to 28 and KJV na translation. Okay, let's read together. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Then God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth." God bless the reading of His Word. Let us bow down our heads. Ampo kita. Ginoo, salamat ni ini nga higayon, O Dios. Lord, Ikaw ang nagpatigayo ni ini, O Diyos. Imo lamang kung kanang tingog karon, O God. Just like Moses, O God, when imo siya gitawag, Lord God, to bring your people out, Lord God, from Egypt. And right now, Lord God, you have a mission for us to do, O God. And let it be nga ma-establish dyan siya nga pulong sa mga matag kinabuhi, nga dili lang igo na mo madunggan, Lord, kundi mapahitabo, Jud, Lord. And we will witness with our very eyes, O God, the deliverance that you will do to your people, O God, in the name of Jesus. Holy Spirit, move, O God. Minister to your people, O God, from the front to the back, O God. Kutob, Lord God, sa mga taong, Lord God, nga makadungog sa imong pulong. Lord, makasinati, Jud, Lord, sa imong gahom, sa kagawasan, sa kalawasan, Lord God, ug sa mga uban pang butang nga imong pagkabuhaton, O God. Salamat, Ginoo, sa imong pagkabuhaton. Salamat sa imong presensya. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Likod na kita. Okay, so, kung atong basahon, pwede na ako ba ihangyo na i-highlight ang word dominion. The very first reason nga giingon dito nga let us make man in our image according to our likeness and let them have, unsa gani na siya nga word, dominion. Kung sa Bisaya pa, gamhan nila ang tanang matang sa mga mananap. Dumalaan ninyo kini ug kamo ang magmando sa tanang matang sa mananap. So ang title nato for today is We Are Created for Dominion. And then colon, deliverance, wilderness, and promised land. Amen? Excited ba ta? Ako excited pud kay actually Thursday, nag-challenge sila Pastor Ding. And actually, this is a challenge volunteer. So, nagsugod man guni siya nga burden sa akong heart gani nga nag-teach ko about sa deliverance during encounter. And when katunahon man na ang encounter, diri man ko nagadevo sa book of Exodus. And then, pag human sa encounter, nagpadayon ko sa akong devotional yan. Daghan pa kaaya gipang download si Lord na mga kaalam about ani. And ako, Lord, sayang, anong wala na ko na-share about atong sa deliverance na encounter. Pero mas nindot unta, Lord, no, kanang ang imong katawhan makadungog. Yeah, ang giingon man ko ni Pastora Beth, ana siya nga, sige, i-challenge me kanang kung kinsa ang mga naga-devotional yan. Dito na ning bagting sa akong dalunggan nga abot jud siya sa devotional and then dito na nag-sink in sa tanan, dito na ko nangulba, di nakatulog. Yan mo na siya, di nakakaon. Pero praise God because this is His message for us. Amen? Susugod pa lang sa sinugdanan ang kabubuton sa Ginoo nga kita iyang mga katawhan ang magdumina. Gitagaan kitag katungod sa Ginoo. We were never created for deliverance. Wala giingon dito, let us make man in our image and likeness and let them have deliverance. Tama ba? Let them have
dominion. So kita nga mga tao binuhat sa Ginoo aron magdumala, aron maging leader, dili magpaitoy-itoy sa kaaway. We are in need of deliverance kay nganuman nawala ang atong dominion. Nawala ang atong otoridad sa dihang ning sulod ang sala. Tama ba? Tungod kay ang sala na ang nagdomina sa tao. So, naay tulo ka butang nga makita nato diri sa book of Exodus, 3 crucial points sa kinabuhi sa mga Israelinhon. Number 1 is Egypt. Number 2 is wilderness. And number 3 is the promised land. So, unsay but pasabot aning Egypt? Ang Egypt is, mo ni siya ang panahon nga, okay, mag-backstory sa ako. Nganong naabot ang mga Israelinon sa Egypt? Diba? The promise of God kay para kay Abraham. You will be the father of all nations, pero baog siya. Sa dihang tigulang na kaayo si Sarah, baog sila, tigulang day amin si Abraham. So, mo na to nga, ana si Abraham nga, ha, ako Lord, father of all nations, wala man gani ko'y kaliwat. Yung mga to napahitabo, nagkaanak sila si Isaac. And then, nagpadayon ang saad ni Lord. Nga, your descendants will be as many as the sands in the sea, as many as the stars in the sky. So si Isaac palang anak. And then, nagkaanak siya si kisaman, Abraham, Isaac, and Jacob. Kay Jacob nahitabo ang 12 katribo. And then si Jacob na ay anak nga si Joseph. I don't know if the rest of kanang majority sa atwa familiar ta sa story ni Joseph, no? Yamo na to nga gibaligya siya sa mga igsuon, and then naabot siya sa asa? Sa Egypt. And then dito nga nahimo siyang governor of Egypt. Ya dito sila sa land of Goshen. Dito sila gipapuyo, tig-atiman og mga hayop, ingato ang mga nahitabo. And then, ang katunga Pharaoh, kay grabe, hands down yun siya kay Joseph tungod sa kaalam sa Ginoo nga ana sa iyaha. Mono to gitagaan siya, kanang katungod nga mag-lead sa Egypt. Second in command lang siya sa Faraon. Pero sa diyang namatay na ang Faraon, namatay na po si Joseph, og digto, parte ng daghana, digto na pahitabo ang kadaghan sa mga Israelinon. That even the Pharaoh, nga wala kaila kay Joseph, na-threaten siya. Utuan na siya nga, hadlok naman kayo ni mga Israelinong pati mang daghana, basig mag-alsamasa ni sila sa tuab, pildihon taanin nila. Moto yung giingon, unsa man. Nga sige, palisdan na sila. Ato na sila mga ulipon, iluto sila. Yan mo na to nga, mga daghan kay siya mga gipangbuhat nga mga dili maayo sa ilaha. And then, unsay nahitabo, the children of God cried out to God. Nagpakiluoy sila, nagpakitabang sila. Nangayo, sige sila ampo sa Ginoo, mo nang naa sa Exodus, I think, nawala sa kuan note. Kato ni ana gani si Lord na, I have heard the cries of my people. So gitawag to niya nga time si Moses. I have heard the cries of my people. Nadunggan ako ilang pagpakiluoy o pagpakitabang. So kana dayong mga kita, mga anak sa Ginoo, no? When we cry out, even in the most simplest things, simplest reasons, ang Ginoo nagapaminaw. And karon nga time, kani ang gina-offer ni Lord sa atua. I have heard your pagpakitabang ug pagpakiluoy. Nadunggan sa Ginoo karon. Kabalo ko, lahi-lahi tag mga issues sa kinabuhi. And naay gusto buhaton si Lord mo nang kani ang iya mensahe para kanato. Number 1 is Egypt. Ang nahitabo sa ilaha, di ba? Nahimo silang ulipon. Muna to kay na-threaten ang Pharaoh, ana sila nga, ato silang uliponon. Sa panahon sa una, lahi man karuno, kung ulipon ka or magpakatabang ka or manarbaw ka sa kumpanya, na kay out, na kay day off, na kay sweldo. Tama ba? Pero sa panahon nga to sa una, kung ulipon ka, wala kay katungod, wala kay identidad, wala kay kanang freedom nga musulti, ay dili ko ani, ay off man ako, ay magsakit ko, dili ko pwede nga ani, no. Kung unsay isulti sa Faraon, mao'y buhaton nila.
So mao na siya sa kung atong siyang iibase sa atong kinabuhi karon. Ang Egypt kanato ang kinabuhi sa pagpakasala nga naulipon sa sala. Nga makaingon ka ba nga nganong lisod man kaayo ihunong ang pagbisyo? Nganong lisod man kaayo buhat kanang muhunong sa pagpakasala? Kay tungod ang sala ang naggahom kanato. Mo nang ulipon kay ang sala mo kanibuhata. Mingkag no, pero mo na itong ingon ni Paul, di ba nga, kung unsay dili niya gusto buhaton, mo na no yung buhaton. Unsay gusto niya buhaton, dili niya mabuhat. So mo na siya tungod kay ang flesh, ug ang sala, naasa sila covenant. So wala na tayo mabuhat. Mo na siya nga nahimong bondage, nahimong slavery. Nga igo na lang yung nagsigig hilak ang mga katawan sa Ginoo. Nga Lord, tabangi kami nga makalingkawas kami ni ini. Ginamaltrato, ginaluto, unsa pa sa ingana pud ta. Si Satan ang nagaluto sa ato, itoy lang taniya. Ginahimo lang katawanan. Gina small lang taniya ba? Pero kinsa man ta tinuod, anak sa Ginoo. Amen ba? Mo nang katunga time. Ano man dire John 8:34 in NIV, ana siya, Jesus replied, "Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin." So naa sa pulong sa Ginoo, kung kita magpakasala, mahimo jud ang ulipon sa sala. Dili jud pwede nga mosimba ta karon adlaw, nya pagkaugma mo balik ta sa pagpakasala. But pasabot, kinsa man ang Ginoo na si Satanas, dili ang Ginoo. So kung kita nagpadayon sa pagpakasala, ulipon ta ni Satan. There is no in between. Only kung kay God ka nga team or kay Satan nga team. Pwede ra nato siya kanang ikuan lang nga mag-yes, amen mo ana ta. Pero at the back of our minds, I know God is speaking to us. Wala may perfecto, no? Pero this is the offer of God for us right now. Kanang kompleto nga kagawasan. Nga dili lang takutob lang, nga sige lang tag-Egypt and Egypt. Gusto ni Lord nga makatabok jud ta sa promised land. Kasi gusto ni Ana. Amen. Excited jud ba sa promised land kay panalangin man, no? Kanang blessings, a land that flows with milk and honey. Pero taas ang proseso, padulong ni adto. Taas ang atong agian pa. Kung kita willing. So willing ba ta? Amen. Kita sa dihang naka-encounter na ta, nakailan na ta sa Ginoo. Kasi naka-encounter na diri? Ay, hands up daw. Praise God. So kay numdo mo katong time sa deliverance nga topic. And then gitudluan ta nga ato na ning i-cast out. No? Kaysa diyan kita nagpakasala sa una, kita gigamhan sa yawa, nga naay mga kinaiya kanato, nga gusto nato mahunong pero dili siya mahitabo. Tungod kay ang demons naapa kanato. Pero sa diyan na-enkwentro nato ang Ginoo, kita nahimo ng gawas nun. Mo na ang gusto ni Lord kanato. Gawas nun, mayingon ka nga, naka-encounter na ko te. Gawas nun na jud ko. Amen. Gawas nun jud ka. Pero ikaw lang po makatubag ni ini. Kung nahimo kang gawas nun, nagpadayon ba ka nga gawas nun? Nagpadayon ba ka nga nagsubay ang imong kinabuhi sa kabubuton sa Ginoo? Nagpadayon ba ka nga nagsige lang kag dot-dot dira sa presensya sa Ginoo? Amen? Ay, wala na yung nag-amen. So, going back to our verse, Genesis 1, we are made for dominion. Maunang ang giagi sa ni Lord before sa tabato sa itong promised land, kay tungod na apay mga kulang ka nato. So, iagi sa jud niya sa deliverance. Dili delivery Shopee ha, deliverance. Katawa ang mga babae. Deliverance, but pasabot, gusto sa Ginoo nga mahimo kitang gawas nun. Nga dili na ta nga ulipon lang sa sala, dili ulipon sa kalibutan, kundi mga anak sa Ginoo. Amen? Nagatuo ba ka nga gihawas na ka sa Ginoo sa imong Ehipto? Amen. Nagatuo ba ka nga si Lord mas makagagahom sa tanang butang diri sa kalibutan? Sige, so before ko magpadayon, ako lang itastimony.
akong na-experience karon lang nga bago lang po encounter akong anak, ingana niya. Most of you know, balik-balik yun ako ni siya nga testimony no, dili yun ako ikaulaw. Wala man ako ginapasigarbo ang sala, pero ang akong past is nahimo kong kabit, so na ako'y anak. So mo to nga pag ingon sa akong mama sa ako ang alin. Kay akong giplano to kay naulawan man ako ang simbahan, akong pastor, akong pamilya nga na ako nga muhunong nako sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero ni ana man akong mama nga kung muhunong ka, ang imong anak ang mupanunod sa imong sala. Mao to nangalagad ko sa Ginoo, gibalik jud ko sa Ginoo, ya jud kong giusab. Ya kato nga time, di jud ako malimtan, July 11, 2025, 12 o'clock sa udto. Maniudto na unta ako, nakadawat kong notification sa cellphone sa akong anak. Ingon digto, akong cellphone, yung cellphone, kanang connected. Neraya left school. Kula, ano man eh. Kaya bago pa maguna siya, akong anak manggod is ka na more homeschooled. So first time niya nga makagawas o kanang lahi jud nga kultura ba, lahi nga traditional nga school, iya kay homeschool, so lahi jud ang environment og mas strict. So mao na to nga ning gawas mo to gitawagan ni ate, ana daghan na kay nahitabo nga isip mama sa may mga mama dire. Isip mama grabe jud kay mga kahadlo kay mao na to tong bagong balita nga gipatay nga dalaga, nawala nga babae sa Southern kana may ngana gani, so mura na jud ko giatake sa puso ato nga nagsige na jud ko gihilak niya pagkahuman mo na to nga kanang nagluhod nako ning tindog nako, nagbayis-bayis ko, nag-speaking in tongues ko, ya mo na to nga dino kasabot sa gibati niya. Nadunggan yun ako ang yawa, nagsigkatawa siya, kay ikaw, ing anak ka sa una. Ako sa isulti, no? Sorry jud kay kung masulti na ako ni. 14 years old ko, dili na ko virgin. Because I was looking for love from all the wrong places. And akong anak karon 14. Mura na gani ko gisungog sa yawa nga, ing anak, magudi mong kinabuhi. Muna mao po na mahitabo karon. Yan ako nga, mo to, dito ka nakarealize, man ako nga, ano di ay? Dili ba na makagagahom ang Ginoo? Di ba gipakamatyan na ni Jesus ang akong sala sa cross? Moto ning tindog ko, ningod ko in the name of Jesus, get your hands off my daughter. Ako yung giangko ng akong otoridad. Isip anak sa Ginoo. Nga sa diyang kita gihawaas na sa Ehipto, dili na taulipon. Muna siyang bakak sa yawa. Nga sa diyang nagpadayon ka. Amen. Glory to God. Nasa diyan nagpadayon ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Yes, naadyo yung mga tentasyon, naadyo yung mga butang nga makahasol ka nato. Pero kung atong barugan ang kamatuoran sa saad sa Ginoo ka nato, nga gihawaas na taniya, tinuod na. Amen ba? Ayaw tuuhi ang bakak sa yawa. Yan napay ning dungag nadungan ako sa akong isuon ana siya nga ang espiritu ni Linlin nakiraya ko. No, in the name of Jesus. Ako dili na ko nadawaton. Kaya akong anak gisalba na, giredeem na sa Ginoo. Even ako, ang tunglongan, akong naabrihan sa akong pamilya, giputol na. Kay humanana sa cross, amen ba? Humanana igsuon. So kita kung mag-encounter ta, ato yung himong bililho na siyang experience. Nga sa diyang naay mga i-share ka nato, Lord, ako na ning gidawat, nahitabo na ni sa ako, ginahimo na ni mo ni sa ako, paingon sa akong pamilya. Amen ba? So mo ni siya nga ang deliverance humana. Dili pwede nga kung nagpa-deliver ka sa imong sakit, nya pagkauma nabate nimo ang sakit, ay di man dayto tinuod, wa man dayto nahitabo. No. That's the lie of Satan. It's up to you. Moingon ka nga, in Jesus name, naayon ako. In Jesus name, nadawatan na nako ang katubagan sa akong mga pag-ampo. Amen ba? Amen. Kaya ang Ginoo makagagahom, maluluyon ug matinud-anon. Kung unsa ang iyang gisaad ka nato, dili siya bakakon. Amen ba? Amen. Maayo kaya ang Ginoo. Pero pipila ka nato, wala pa na picture out ang kabubuton sa Ginoo ka nato, kana ganing magdumala. Kana ganing usay makontento na lang taba nga, musimba lang ko every Sunday, okay na ko. Dili pa yun mag-devotional. Do you know why sa tagan ay magwali diri mo balik jud sa devotional? Do you know why? Kay tungod ang pulong lamang sa Ginoo ang may makahatag ka natong kagawasan. Unsa may barugan nimo nga saad
sa Ginoo kung wala ka nagabasa sa imong Bible? Unsa imong barugan, imong kuptan nga naa dira ang tentasyon, naa ang pagsulay, unsa man imong kuptan? The word of the Lord is the sword of the Spirit. Mao ni siya ang atong weapon. So unsa man ang atong hinagiban? Nga adlaw-adlaw natay ginaatubang. Unsa atong hinagiban kung pagmata nato sa buntag diretso na ta trabaho? Ayaw na tuguti igsuon. Kay right now, you are making a landmark sa imong pamilya. Nga Lord, mo barog ko. Kani akong pamilya, mga lagad kanimo. Makita sa akong mga anak nga ako nagabasag Bible, nagaampo, nagaworship kanimo. O pinaagi ni Ana igsuon, nagabutang kag koral sa imong pamilya. Amen ba? Muna siya nga para katong deliverance jud mag-take effect sa atoa. Tama ba? Kana nagsakit ka, nya moadto ka sa doktor, gitagaan kag tambal sa doktor. Nya dalo na nimo sa balayas. Ayo na jud ko. Diri lang ni sa lamisa. Wa pa man lagi ko naayo, ngano man ni? Tama ba? Ngano man ni gihata man ito sa doktor, ngano man sa kuang tambal, ngano wala man ko naayo. Tama ba? Unsa may dapat buhaton? Imnon. So kung naatay Bible, nga ang atong mga leaders nagsige jud hatag og Bible. No, kabantay mo every time human ang encounter si pagbasa tag Bible ha. Kani imuhaning Bible oh. Excited kita mo dawat niya nara gyapon sa lamisa. Dili na to ginabrihan. Dili man sa pagpangasaba no, pero mao na atong gahom igsuon. Mo nang ginapugusta nga magbasa og Bible atong hinuklugan kay aron sa matag ka ng mensahe sa Ginoo kanato atong madakpan dayon. Nga ni ana si Lord nga dominion man dayang kabubuton ni Lord sa ako Nya unsa man ako karon? Dominion ba? Or nagpaitoy-itoy sa sala? Nagpaitoy-itoy sa pagpamuhat sa yawa? Nga sama sa mga Israelinho, nagsige na lang sila hilak, nagpakitabang sila sa Ginoo. Ano ito nga panahon, I have heard the cries of my people. And God remembered His covenant kay Abraham, kay Isaac, o kay Jacob. Wala man nga giingon nga nakalimot si Lord. Ambot pasabot na ng God remembered, ambot pasabot, iya din giset in motion ang iyang saad. Muna to nga iyang gitawag si Moses. Amen ba? Okay. So sadyang nakagawas na, gigamit si Moses nga makagawas ang mga kaanakan sa Ginoo. Naa na sila sa wilderness. Before sa wilderness, katunga day nga manggawas na sila. Ana si Lord nga pag-andam ka mo, pagsuot nagsandalyas, magsuot na siyang sungkod, ya dili na mo kanang murag dapat on the go na mo perminti ba? Kato namin sa Vietnam sa akong anak, mag-exit mi og Laos. And then 12 midnight, sunduon mi sa service, 12 midnight ha. So kami sa akong anak, hingatulgon jud kayo mi. So among ginabuhat is, mag-ilis na midaan, maligo na midaan, mag-ilis, ang backpack na nadaan, ang sapatos, naka-ready na jud. Yung higda na lang mi, para inigring sa phone, diretso na mi lakaw. So ingana, na-imagine ako ba ingana jud day lain ang feeling kay ma-anxious man ka kay murag hala nagtawag niya si mama pa jud kay mamukaw mo na siya Lin ay sa katulog alas 9 pa lang gud to ay sa katulog kay basi manawag na sa imo ang agency pero alas 12 man ang giingon so ingana po ang instruction ni Lord sa ilaha ayaw na butang pagpatubo sa pan kay dugay man siya mutubo muna to nga the feast of unleavened bread but pasabot wala na yeast wala na pagpatubo ang mga tinapay kay wala sila panahon nga muhulat. Muna to ang last nga buhaton nga kagipahamtang sa Ginoo nga salot sa mga Ehipto. Naka-ready na tanan, naka-ready na daan kay muagi na ang angel of death. Muna to nga panahon nga gibutangan ang bungbong og dugo sa karnero. Ug katong makita sa angel of death, sayluhan sila. Tama ba? So muna to siya nga pag-abot sa wilderness, nakagawas na sila. Pero ang kinaiya sa mga Israelinhon, nahimo ba dayon sila nga anak sa Ginoo? Nahimo ba dayon sila nga ilang mindset nga, I am the child of God. Ni anak ba dayon sila? Sorry, kanta. Nahimo ba? Dili.
You can take them out from Egypt, but you cannot take Egypt out of them. 430 years nga ulipon. So nahimo nga mindset nila is ulipon. Munang paggawas nila sa wilderness, unsay pinakauna nga gibuhat nila? Ning tabok sila Red Sea. Ning saka si Moses sa Mount Sinai. Unsay nahitabo? Nagbuhat sila og golden calf. Nagbuhat sila Diyos-Diyos. So atong tagaag base, atong estadihan balik. Nganong na 10 kabuk salot, the 10 plagues nga niabot dito sa Ehipto before sila fully nga gipagawas. Kay ngano man, ingana pud kadaghan ang ilang mga Diyos-Diyos nga giatbangan jud sa Ginoo. Gituyo niya mugahi ang kasing-kasing sa paraon kay aron nga atbangan ang mga Diyos-Diyos sa Ehipto. Nga ipakita niya nga ako ang labing gamhanan, ako lamang ang Diyos nga tinuod. Amen ba? Munang pagkadaghan silang Diyos-Diyos, nahimong kinaiya sa mga Israelinon. Nga niingon pa sila, kani ang atong buhaton nga golden calf, kay mao kini ang Ginoo nga nagluwas ka nato. No? Ang kinaiya, ulipon gihapon. And even sa ilang padulong na sila mugawas. Naotay shortcut. Dito sa yuta sa mga Filistihanon, pero ni ana si God sa iyang kaugalingon. Ay dili na ko sila paagihon diri. Kay kung basig magira, mubalik na noon sa Ehipto. So ang Ginoo nasayod sa tong kahuyangon. Nasayod siya sa tong mindset. Munang kaninga wilderness, instead of 11 days, pila ka tuig sila nag-wilderness. 40 years. 11 days lang dapat. Kay tungod unsa man, wilderness is when God, number 2, wilderness is when God breaks down the strongholds. Number 2, wilderness is when God breaks down the stronghold. Unsay pud pasabot aning stronghold? Kusog nga gunit, no? Hawid sa kinabuhi. Muna siya nga panahon nga naa sa wilderness ang Israelinon, gisala jud sa Ginoo kay aron kato na lang nga generation nga wala nang pagagahig ulo, wala nang sigig reklamo, tama nga kasing-kasing, mao ra jud sila nakatabok. Tama ba? Tama ba? So nagdepende di ay sa atong pagkamasinugtanon dira sa Ginoo. Nga kung gusto nato nga mahimong gawas nun fully, atong isurrender sa Ginoo atong kinabuhi. Kay expose man guna ni Lord. Okay, ginaingon kanunay nga paghuman sa encounter ang tinuod nga encounter. Dili day na siya nga naiyawa magsurang-surang lang kanato. Taga nato siya credit og maayo, dili pud di ay. Napuday sa atong kasing-kasing pod nga nay mga butang nga dili nato gusto i-surrender dira sa Ginoo. Nay mga butang nga gusto nato ato lang gyapon i-keep. Mga kinaiya, mga binuhatan nga okay lang nagasimba naman ko. Okay lang na ako ing-ana. Tama ba? So nagdepende ka nato kung gusto ba nato 11 years, gusto ba nato 40 years. Kay ang wilderness dili lang dira kutob ang buhaton sa ni Lord. Di ba? Unsa ganito? From Egypt, wilderness, and then promised land. Nya mo ba yun na excited kaayo kita? Thank you, baby. Excited kaayo kita nga maabtan nato. Mana dayon si pastor, kisay gusto breakthrough. Kisay gusto blessing. Amen. Ana dayon no. Pero ang proseso dili gusto agian. Ang wilderness, dili di mo gusto nga mga bugto pa. Tama ba? Daghag mga butang nga gusto buhian si Lord sa atoa. The enemy wants to build within us a stronghold. Di ba? Nasa John chapter 10, verse 10. The enemy has come to steal, kill, and destroy.
steal, kill, and destroy. So samtang naapata sa pagpakasala, sa pagkinabuhi sa sala, while he is stealing and killing and destroying you, na po siya ginabuild. Unsa man ang ginabuild? Stronghold. Pag ang kawatan ba mosulod sa balay, magpuyo po siya dira? Dili, magawasan siya no, kawaton na niya. Ang gusto sa yawa, nga sa dihang ning sulod siya sa atong kinabuhi, naagya po siya control kanato. Kay para kung na-deliver na ta, and naa ang tentasyon, naka-encounter na ta, nangalagan na ta sa Ginoo, yan na ang tentasyon, mubuhat gihapon ta. Kay nga naman, na ang stronghold, na ang hawid sa yawa sa atong kinabuhi. Ephesians 4:27, and do not give the devil a foothold. Sa man ang foothold? Ang foothold, di ba, kanang abriha, sa may portahan rin. Abriha ni mo ang portahan, ya, pagka man di ka pasudlon, imong isangit, imong tiil. Tama ba? Kaya para di masirado ang portahan. Do not give the enemy a foothold. Kaya miski gamay ra na siya nga abri, pwede na niya padakon. Tama ba? So, ginatagaan nato gihapon og control ang enemy sa atong kinabuhi. Muna nga kato nga mga Israelinhon, wala jud nila na adto ang promised land. Kay kutob sa mahuna-hunaan nila, kapuya ni gutom man kay ni naimana. Dili mo hago. Ingon lang si Lord nga, ayaw mo pagtago para ugma kay taga-adlaw is enough. Naga po nagtago, yato giulod. Siya, unsa na lang mani, puro na lang mani pan, puro lang mani mana, wa man like karne. May pa dito sa Ehipto. Sige handom sa Ehipto. Yung wala na nila nahimduman nga, sige pagpakitabang, sige pagpakiluoy sa Ginoo. Wala nila nahimduman ang ilang suffering. Kaya nakita lang nila unsa ilang kahimtang karon. Uto, gikos nila nga kusog nga hangin, naabot ang quail. So, unsa man ni, wala may tubig. Ano to, bunalan ni Moses ang bato ning gawas ang tubig. Murag mga spoiled brat ba, no? Lord, kani ang gusto. Sige, reklamo. Pero tagaan ka po sila sa Ginoo. Muto ni anak si Lord nga, dili jud mo makaabot sa yutang saad. Harsh, no? Pero it is the reality. Munang mo anak si Lord kanato, gusto ba jud ka makaabot sa imong yutang saad? Then undergo ka sa process. God will expose our heart. God will expose unsa ma ang dapat nga trabahoon sa atong kasing-kasing. Dili man siya in just a snap nga pag-enkwentro nato balaan na dahinta. Tama ba? It is a process. Hinay-hinayon jud ka sa Ginoo. And pag naa pa kay stronghold, ako na lang isulti. Ako magud sa una. Kana ganing wala ko kabalo ba? Nga naa pa jud ay ko stronghold sa akong kinabuhi. Yung na to nga, sa dihang gi-open ako akong life, daghan mga nag-abot nga mga kasakit, mga pagsulay, ngani-ngani, wala na ko nabantayan tungod sa stronghold, nahimo kong toxic nga person. Nahimo kong negative nga person. Even nangalagad ko sa Ginoo, pero my mindset, lain kay siya paminawon. To the point nga, gi-extract yun ko ni Lord. Gi-extract ko niya sa kani nga dapit niya, gibutang ko niya sa lahi nga dapit. Kaya dito, gibrushan ni Lord akong utok. Kabalo mo sa gibuhat ni Lord? Nagsige radyo kog basa og Bible, nagsige kog devotional, sige kog paminaw og wali, balik-balik, routine yun na. Manghugas man kog plato, maminaw og wali. Maglaba man ko, magsige speaking in tongues, magsige lang yung ingana, balik-balik for 7 months. Yung mo to, at first, dili jud ko kanang, na may ginabuhat si Lord, pero nasakitan gapon ko, Lord, sige radyo kog hagulhulog hilak sa Ginoo. Yung mga na si Lord, be malleable, kanang moldable, kanang humok nga clay, kanang sige rag mo hulmahon, tuod sakit, tuod nga murag, mawala jud imong ego, kay tamakan jud ni Lord. Let go and release. Kay gusto na ni Lord, buhian ang iyang panalangin.
Munang kaninga stronghold. Kailan masabtan nato unsa ni siya? In Greek, it means topos. Topos means territory. Foothold. In Greek, it means territory. So kung atong tugutan nga makapamuhat ang yawa o makasulod ka nato, nahimo na taniyang territory. Nya kung territory na taniyang, markahan naman taana niya. Miski magsige pa kag simba pero wala kay intimate nga relationship sa Ginoo. Kung kutob lang ka mulingkod og maminaw sa wali, pero wala nakatuhop ang pulong sa Ginoo. Diba? Kay numdum ta atong foregrounds, nasa kalsada, nasa batuan, nasa sampiniton, nasa good ground ang pulong sa Ginoo. Miski unsa nakadasig nga nagwali ang atong pastor, pero kung ang atong kasing-kasing wala na mold dira sa Ginoo, magpabilin siya nga sampiniton, nagpabilin siya nga batuon. So muturok, mawala, muturok, mawala. Ingana po natong kadasig, muturok, mawala, muturok, mawala. Munang dili ta mabungahon. Tama ba? So unsa man ang atong buhaton nga kaning stronghold mabungkag na jud once and for all. Kabalo mo unsa sekreto? The Word of God. Mag-devotional ta igsuon, dili nang devotional. La i-check ba ya ini kung ipasa sa mong GC? Sa mong GC kami lang jud ni Pastor Dudong. Yan naabot na naapay isa ka akong disciple, kay nadasig pud sila. Naay times nga madaghan, naay times nga mawala pud. Una siya ang bakak sa yawa nga awa na kay time ayo na pagbuhatan na. Wala ka kabalo mo na imong hinagiban ni ana nga adlaw. Nga sa diyang naay ning pukan sa imuha nga pagsulay. Ana ka, oy la, mo matigingon ni Lord oh. Di ko mahadlok, dili ko mabalaka, kay nakoy baon nga pulong sa Ginoo. Tama ba? Amen. Igsuon, anak man ta sa Ginoo. Amen ba? So atong tumanon ang mag-devotional. Dili ni siya nga hagit lang nga hagit, kundi kita ang makabenepisyo ni ini. Aron mahimo tang gawas nun. Ano nga kaning stronghold, it is a process man. So kung mag-devotional ka karon, yan next month na po di mong surod nga entry. Ang imong nasugdan, nasayang lang. Eh syempre, punan naman po na sa yawa. Diba nasa pulong sa Ginoo, nga pagkagabi, nagsabwag og seeds, nga kanang sagbot, ang kaaway. So kung dili na ito mamatikdan, kung wala tayo pulong sa Ginoo kanunay, ang katong weeds na noy mutubo sa atong kinabuhi, nga mugawas sa atong pangistorya, mugawas sa atong kinaiya, mugawas sa atong mentalidad. Nya kani nga stronghold, nagpabili ni siya sa atong utok, atong mindset. Na story sa barakuda na siya. Kailatag barakuda no, kanang mga isda nga mura siya og daw piranha mo kaon siya og kanang lain nga isda amot kun nasulti na ni na-share na ni Pastor Ding. Isa ka aquarium. Naa siya dito ang barakuda. Gibutang nga siya gagmay nga fish. So kakita man siya pray, yadang gikaon. Nasunod na pud nga adlaw, gibutangan og glass in between. Ya gibutang na pud ang gagmay na pud nga fish. Kaya tungod kay aggressive ang barakuda, gidambahan niyang samin. Imo to napakog siya, and then nahadlok siya. And then the next day, maura gihapon. Pero karon hinay na lang. And then the next day, mao gihapon, pero hinay na lang. And then the next day, wala na jud siya ning damba. Wala na niya gidumbol ang samin. Wala na niya giduol ang isda. And then the next day, gitanggal ang glass. Ug safe na kato siya nga isda. Una siya ang building stronghold sa tong mind. Ay, nag-fail ko. Ay, gireject ko. Ay, wala man nahitabo. Di na lang ko. Ay, na may problema. Ingon, pag mag-encounter na, pag makrisuhano na, wala na yung problema. Muhunong na lang ko. That's the lie of the enemy. Itong sa una ba, katong nag-struggle po kong depression and anxiety. Kanuna ginayon siya ko, sa imura ng hunahuna. Maglagot jud ko. Kula lang yun mo kasabot sa akong ginabati ba nga. Pag mag-inusara ko, bisang unsa na lang akong nahunaon. Nga gusto na ko pasakitan akong kaugalingon.
Namura ko kanaging nagsamot na nung kadumot, nagsamot na nung kangit-ngit ng akong pananaw sa kalibutan. It's all in your mind. Tinuod jud di ay. It's all in your mind. Because that is what the enemy has built. Muna nga mindset. Ing ana lang kakutob. Wala kay nahot, wala kay maabtan. Ing ani mong kinabuhi. Pobre kang mamatay. Ing ana nga mga pangunahuna. Kana na siya ang mga bakak nga gibuild sa yawa, hinay-hinay, hangtod sa nahimo na nimo kultura. Makabantay kag tao nga every time mo open ang iyang baba, negatibo ang ginasulti. Nga ganing gamay lang ako, alam sa man niya magpangsulti, negatibo man kaayo. That is the mindset, that is the stronghold of the enemy. Mauna siya. Yang unsa man antidote ana, simple ra kay suon. Muduol ta sa Ginoo, atong pamalandungan ng iyang mga pulong, and we ask the Holy Spirit, Lord, speak to me. Unsa man ni nga pulong nga imong ginapadayag sa ako Kay gusto nako Lord nga mahimo ng gawas nun. Gusto nako nga magkinabuhi ko nga imo gayo nga anak. Ang pagtuon ako sa una baka nang lately ginahinahinay pud sa Ginoo ba. Kanang mga saad ni Lord in general na siya. Kani kay wala pa man ni siya, so hulat sa kakadali lang anana. And then there was this one morning during worship time. Nagsikog hands up sa Ginoo, nagsikog worship. Ana si Lord sa kuha, my promise is very personal. Nakilig ko og maayo ba ako nga Lord, dugay naman jud kay ko nga nakoy mga pangandoy, akong ginadrawing, ginahandom-handom ana. Ginabuhatan pa na mga kanang feasibility study, ingana. Ini ana si Lord, personal na ko ning buhaton sa imuha. Personal na ko niya kung unsa ang imong gusto. Mao'y mahitabo. Pareho to sa Israel, ay lang gihandom kay kagawasan, no? In general siya. Pero si Lord ba, kung intimate na itaka sa Ginoo, yung madunggan na to, yung tingog mo na siya nga, na ako'y personal nga buhaton sa imuha. Gusto ba nato na? Ing ana ka maayo ang Ginoo ka nato. Mo gani ana siya nga, we can call Him Abba, Father. We can call Him our Father. Kanang papa nimo di man nami nga provide na ko tong anak sa kuan nako dito silingan. No. He will provide for his son and daughter. Tama ba? So ing ana si Lord sa atoa. Kung unsa man ang ginahandom sa tong kasing-kasing, gusto na niya ipahitabo. Gusto niya nga paaboton ta niya sa yutang saad. The land that flows with milk and honey. Nga kanang, if you obey, you will taste and see. Diba? Matilawan o makita. Kini nga yuta. Amen ba? Una ing ana mga gusto nila manghinam ta to the point nga ma-motivate ta nga mutuman, ma-motivate ta nga mubasa sa iyang pulong. Pero kasagaran man ko sa ato, muhulat na lang man jud ta. Makumpiyansa na lang man jud ta nga okay lang nagasimba ko taga Domingo. Dili ko mulaag kay musimba ko taga Domingo. From Monday to Saturday, walay paghalad sa kinabuhi sa Ginoo. Kinahanglan adlaw-adlaw, day in, day out, na may tao makakita sa atoa or wala. During the wilderness, mo ni siya ang pinaka-crucial. Madugay ba nato, malangan ba nato, or mapapaspas ba nato? Depende sa atoa. Ya gusto na ni Lord, karon na mahitabo, igsuon. Kisa excited? Ay, Lord, dili man ka-excited, Lord. Kisay excited nga mabungkag ang stronghold sa inyong kinabuhi. Amen. Dili niya ako ang pulong igsuon. Mensahe niya para ka natong tanan. Gusto niya ma-enjoy nato ang kinabuhi. Dili lang nga magpaitoy-itoy lang ta. Napakilid lang kaing ani manggod ko. Always remember, kung naaganay kay huna-huna nga ginakundina ka, dili na iya sa Ginoo. Kung naagani mga pangunahuna nga negatibo, dili na iya sa Ginoo. Unsay kulang ana, pulong sa Ginoo. Unang kato na gideklara sa ko mo nang kana ganing at di na to mabantayan maubitaw. Ana gani mayon ko mayon karon na mayon yung no. I will not accept that. Kung in the name of Jesus, dili na siya para sa ako. Amen ba? Labi na karon sa mga young people na magutoy time nga nagbasa-basa kog message sa akong anak.
Siya really wanna, it's killing me. I really wanna kill myself. Siya, unsa naman ni? Ingana na karon ng mga kinaiya sa mga kabatanunan mo nang magbantay ta. Nga tamna nato silag pulong sa Ginoo. Nga tamna nato silag maayo nga mga bini aron ang inigawas nila dili ta mabalaka. Na-question jud ako si Lord ko, Lord, unsa dito ang among mga pag-ampo? Unsa dito ang akong gihalad ang akong anak dira kanimo? Yan ana si Lord tinuod man. Unsa day ang imong gihunahon-na? Unsa day ang imong gituuhan? Amen ba? Kita nga mga kisa may ginikanan dire? Dako kaya atong papel igsuon. Isip mga inahan ug amahan. Kabantay mo anang magsugod ang kanaganing mga flu season nang uli sa mga bata giubo, gisipon kay ilang classmate giubo, gisipon. Nya matakdan dayon nimong anak. Pero naapoy ubang bata nga baskog. Dili dali matakdan. Because unsa man ang ilang immune system is strong. Iya mao pud na ang ginapadayag sa Ginoo kanato karon. Let us build a strong spiritual immune system sa atong mga anak. Nga sa diyang mo gawas sila sa kalibutan, instead nga sila ang dominahan o maimpluwensyahan. Sila ang muhatak noon. Ang imong mga anak na noon ang muhatak sa ilang mga classmate, sa ilang mga barkada, paingon sa Ginoo. Amen ba? Mao na siya ang atong papel. Mao na siya ang atong legacy nga mahatag sa atong mga kaanakan. Kay tungod ikaw ning barog sa kamatuoran sa Ginoo, ikaw nagsigig ampo, imo yung ginatabunan ng imong anak, ginaampuan nimo siya, ginadeklarahan jud nimo siya, ang inyong panimalay inyong ginadeklarahan. Confident ka nga inigawas sa imong anak. Wala kay angay kabalakan. Amen ba? Amen. Mahuman naman itong barakuda nun. Ikaduha nga story, the millionaire and the homeless story. Na-study, 5 ka homeless, 5 pod ka mga millionaire. Sa US manggod, pag wala kay kwarta, wa jud kay mapuy-an. Dili parehos diri nga pwede ra nga magtukod din kag balay sa bisang kinsang yuta. Tama ba? No, kay maabilidad man jud ang mga Pinoy, maningkamot man jud nga mabuhi. Pero sa US, kung walang-wala ka, ma-homeless jud ka. So nagikuha dito nga mga homeless nga mga tao, walay mga balay, mga pobre jud kayo, naghulat lang sila limos. Gisulod nila sa study, 50 ka millionaire. Unsa ang gibuhat? Gikambyo. Ang 5 ka homeless gitagaag 1 million each. Ug ang 5 ka millionaire gibutang didto sa lugar kung asa nagpuyo tong mga homeless. Na dili sila pwede mo contact sa ilang mga kaila. Sila mga kanang ilang kumpanya ba unsa wala, maningkamot sila ila. Unsa nahitabo? Ang katong mga homeless nga gitagaag 1 million. In just a few weeks, na homeless balik. Napad yung isang hapit nag-suicide because of depression nga, igura murag ninglupad ang 1 million sa yaha. And what happened sa mga millionaire? In just a few weeks as well, ang sinahitabo. Niangat ilang kinabuhi gihapon. Because being a millionaire or being a millionaire is a mindset. Dili man ta pwede mo di jud ko mo asenso ani wa manggukoy kwarta. Kung di ka manganing kamot igsuon dili jud. It's a mindset. Munang karon po sa among pamilya nga naami mga bayro nun nga ingani mga kadaggo nga mura kong malisang. Ana akong gina-rebuke akong nga Lord, you have given us the keys, susi to the kingdom of heaven. That whatever we bind on earth will be bound in heaven. Whatever we lose on earth will be loose in heaven. Kung unsa atong hiktan, atong hinginlan, buhaton pud sa langit. Kung unsa atong buhian, mo po'y buhaton sa langit. So Lord, I bind the spirit of poverty. I bind the spirit of lack. I bind the spirit of debt, utang. And I release
prosperity. I release, Lord God, the ability to amass wealth. I release abundant mindset. Naman ko tayo gahom. Muna kinahanag, sa pulong sa Ginoo po na ako rin nakuha. So kinahanag mag-devotional jud ta atong ganiron from Genesis kung gusto nimo nga makadawat jud ka sa Genesis 1 nga isa lang ka chapter ganira igsoon. Mahalag ka tulo ka kaadlaw magsigig usap ana nga pulong. Ganiro nimo nga every stanza na jud ginapadayag ang Ginoo. Amen ba? Then going back sa katunga time nga napagawas ang Israel before na kumalimtan. Di ba yung kung nakasandalya sila, nakakuan sila. Katunga time nga ning gawas sila ni ana dayon dito. And nanggawas na ang armies of the Lord. Ako lang, muna napabalik ba? Asan gikan ni armies of the Lord? Ulipon man tong ginamention. For 430 years, ulipon sila. Pero the day nga nanggawas sila sa Ehipto, they are the armies of the Lord. Amen? Ato palakpakan ng Ginoo. Armies of the Lord. So kung armies sila, pwede na din sila makiglaban sa Ehipto. Pero napildi man sila kay ulipon ra lagi. Nakaarmada sila igsuon. Pero katuna nga day nga nakagawas na sila sa Ehipto. Armada, nakabatalyon ang porma, andam sa pagpakigera. Pero sama sa giingon dito, wala gipaagi sa Ginoo sa yuta sa Filistihanon kay basig mangbalik ra sila. Then going to the promised land. Promised land is when I walk in dominion as a soldier in the army of God, where God now empowers me to defeat the enemy. So sa promised land di ay, dira na ta nga maglakaw in dominion nga confident ta, oy, anak ko sa Ginoo, gawas nun ako, nagmadinaugon ako. So mindset po nimo, ing anak po nga madinaugon ka. You walk in dominion. Nakaarmada, nakasuot na og armor. Excited na ta? Pero pag-abot sa promised land, kinsa may mga naadigto sa promised land? The Canaanites, the Jebusites, the Hittites, the Hivites, tanan nga mga ites, narigto. The promised land comes with a price. The promised land comes with a fight. Kailangan makiglaban ta. Mao ito ang purpose ni Lord. Nga paggawas nila, nakaarmada na sila, kay tungod makigbatok sila sa mga tao nga nagpuyo sa ilang promised land. Kay tungod naglangan man ta. Nalangan ta sa Egypt, nalangan ta sa wilderness, nanay nagpuyo. Pero wala na usab. Ato gyapon tong panag-iya. Pero kinahanglan lang nga karon pa lang ing anak ta ka confident dira sa Ginoo. Amen ba? Uy, namingaw naman, uy. Dapat excited ta, murag dili man mumutuo. Excited ba tayo suon? Sa diyang, dapat maguko sa Exodus 13, ako na lang ilakbit po ng Exodus 13 to 14. Ani ana, si Moses sa ilang, nag-iingon sa Ginoo kanila. Kani nga mga Ehipto, kitungod na hadlok lagi sila, kani nga ang mga Ehipto, dili na nimo ni makita, kaya ang Ginoo, ang makigbatok, makigera against kanila. So na-notice na to? Ang Ginoo ang makigera sa Ehipto. Kaya dili man nila masave ang ilang kaugalingon. Pero, pag abot sa promised land, unsa man ang ilaha, naa sila hinagiban, nakaarmada sila, nakasinina sila nga panggera, kay tungod sila ang makigbatok sa mga tao nga nagpuyo sa Kanaan. Amen? So, unsaon nato nga magkigbatok kita kung empty ta? Unsaon nato nga makigbatok ta nga wala tay mga armas? Nga moatubang lang ta sa atong adlaw with just plain confidence. Pero walay relationship sa Ginoo, walay pakigsandurot kay Holy Spirit. Mao man guni atong gahom.
Di ba, ginaingon sa tuang pastor, karon na ang dispensation of the Holy Spirit. O gani, before, gidisperse, gipagawa, katong mga disciples ni Jesus. Wait for the Holy Spirit. Siya ang maggahom ka nato. So kung wala tay prayer time, wala tay intimate relationship with God, how can the Holy Spirit speak to us? How do we know that it is the voice of the Holy Spirit? Unsa na to pag-ila ni ini? Unsa na to pagkabalo nga, ala si Lord ba ni? Or dili? Tama ba? Isuon dili man na ipang damot sa Ginoo sa ato ang panalangin. Kay mo man jud na iyang plano para kanato. Pero atong taga-agbase, ni ana si Lord nga kaning mga generation na ni, dili makakita sa promised land. Tungod sa mali nga kasing-kasing. Ya gusto nato na. Pareho kay Moses, gipasaka na siya sa buntod. Ya, tura, mauna siya ang promise. Uy, dinduta na yung Lord, no? Na-disqualify man siya. No? Gusto na ba nato, igura ta ana-ana, li na lang? Pero gusto nato, di ba? Nga mo atubang yun nato, ma-taste and see the good of the land nato. Amen ba? Matilawan, masinatian, no? Kauban sa atong pamilya. Amen ba? Sa Joshua 11:23, muna ni siya. Sa dihang nakagawa sila sa Egypt, God parted the Red Sea para makagawa sila sa Egypt. And nahitabo na nga, si Joshua na ang nag-lead sa ilaha, kay katulagi na human na ang papel ni Moses. Sa time na nga, mutabok na sila sa Kanaan, unsa ang gipart ni Lord? The Jordan River. Ang katudang Red Sea, kagawasan to. Gikan sa pagkaulipon. Karon nga mutabok na sila sa Kanaan, muagi sa Jordan River. Ya dito na nagsugod ang mga pakigera, pagpakigbato kana. O sige, kani nga kampoy mo ani, kani nga yutay mo ani. Hala, sige na sila kuan. Tunga-tunga na sila sa ilang mga yuta. Mao na to sila nga generation ni Joshua and Caleb. Sila ang nahibilin nga takos. Sila nga generation ang nakatabok kay nagpabilin ang ilang kasing-kasing dira sa Ginoo. Amen? Muna sa pagtabok nila, ipakita yun sa Ginoo ba, wow, Lord, maunad yun da ini. Gusto na to na igsuon? Gusto na to na nga, iningbatan mo sa buntag ba, magsabay mo sa imong mga anak, sa imong bana, sa imong asawa, mag-ampo, nga kanay magpasalamat lang sa Ginoo tungod sa iyang kaayo, tungod sa mga kasinatian. Kaganiyan no, pag minister ni Pastor Beth, ngayon siya, kato ganing kanta nga, You Are God. Grabe nga, kanaganing muraragag tubig, ang gibubuan ko sa Ginoo nga, ang iyang kaayo, ang iyang pagkamatinud-anon, nga, Lord, grabe jud kay ka, Lord. Nga kanang, ako mismo ba, naka-witness sa imong kaayo. Gusto ni Lord, kitang tanan, kada usa ka nato, kutob nga naglingkod diri, nga naminaw sa ihang pulong, makasinati ni ini. Personal ni siya, ha? Dili pwede, ani, simba man akong mama, anangalagad man akong bana, akong anak, okay ra ni, simba siya karon, pwede na sa mong tibok pamilya. No. It is personal, it is individual. So kung gusto nato na masinatian, Joshua 11:23. So Joshua took the entire land just as the Lord had directed Moses, and he gave it as an inheritance to Israel according to their tribal divisions. Then the land had rest from war. Promised land na gani. Napadyo'y tinuod nga kapahulayan dira sa yutang saad. Amen ba? Dili ba deserving si Lord nga palakpakan? Amen. Unang saad ni Lord ka nato igsuon. Nga masinatian nato ni nga kanang mo anak nga nganong kanu sa man ni mahuman oy. Kaning nga problema pag human nasulbad na po'y bagong problema, na bayronon na po'y bagong bayronon, na ay sakit, na po'y sakit. Nakasulti ba taging ana? Nang walay kapahulayan ba?
Ang kanaganing, makabasa ko sa Facebook, nga na sila nga, dili na ko isulti nga, malipayon ko, kay nailay mo abot nga paghilak. Dili na siya, dili tayo nga na ha. Dili na to na siya tuuhan. Kanagay tinuod nga pahulayan nga gusto sa Ginoo ihatag ka nato. Gusto na ni Lord na buhian igsuon, pero ang proseso lagi magdepende sa ato sa atong pagkamasinugtanon. Amen ba? Amen. So gusto na ako manindog ta. Kung dili lisod, ato ta sa atong pamilya. Labi na ang mga papa, manindog tang tanan, mga igsuon, kung dili lisod. Kung igsuon lang mo, or kung wala ka imong pamilya, adto ka sa imong leader. Kung pwede, mga network leaders, duol ta sa atong mga networks as well. Ya kani siya, atong i-apply. Atong i-apply ang atong natun-an karong buntaga. Nga Lord, sama sa giingon ni Joshua, giingnan niya yang mga katong mga Israelinhon na ha, subot pasabot, mga Kristohano na sila, giingnan niya nga, if serving the Lord does not interest you, but as for me and my house, we will serve the Lord. Israelinhon na yung kistorya ha, nakaingon dayon si Joshua nga, kung kamo, dili ka gusto mga lagad, ako mga lagad ko. So muna atong buhaton karong nga declaration igsuon. As for me and my house, we will serve the Lord. Kung gusto nato masinatian ang atong promised land, sa atong pagpangalagad, nahimo na tang gawas nun, nahimo na tang naadira sa wilderness, pero kinahanlan nga mabungkag sa kani nga mga strongholds sa atong kinabuhi. So, dili ko gusto og ampo lang nga, kani Lord, in Jesus' name, ikaw mamuhat. No. This is warfare. Ang mga Israelinhon, nagdalag armada. They are the armies of the Lord. Ayaw kahadlok nga mo deklara ka igsuon og mga dagkong butang. Kaya ang atong Ginoo gamhanan in Jesus' name. Amen? So, kung kauban na nimo imong pamilya karon, take back the authority that the enemy has stolen from you. Kuwaa pagbalik ang otoridad nimo nga gikawat sa yawa kanimo. Ayaw palinlang nga ing anak ra kakutob. Ayaw palinlang nga walay mahitabo sa imong kinabuhi. Kung naut-ut ka sa mga utang, naut-ut ka sa problema, naay pagsulay nga dili mawala-wala, it could be a stronghold. Amen. Kung na may sakit, nga dili maayo-ayo, it could be a stronghold. Na ay mga tunglo sa unang ato pong napanunod. Dili ka kailangan pastor igsuon. You have the authority because you are a child of God. You stand on your authority and believe, Lord, I am your child. I am made for war. I am the army of the Lord. Me and my household, makigbato kami sa kaaway. Amen ba? I want everyone, guniti ang imong mga anak, pamilya, and declare with authority. Ayaw mo pag-ulaw-ulaw. Because as what the Lord says, He will do what He heard us say. Buhaton sa Ginoo kung unsa ang iyang nadunggan nga gisulti nato. So kung ingana ka ka-bold, ingana ka courageous nga mo dawat ni ana, mo deklara ni ana, mo tuo ni ana, unay buhaton ni Lord. Come on. You start. Kusgay mong tingog. Ayaw ipabilin nga nagtakom imong baba. Because that is the Satan lying to you. Ayaw kahadlok igsuon, abri imong baba. I-claim ang imong authority. I-claim ang imong kadaugan. Come on. Come on. Labi na ang mga papa. Ang mga papa, you are anointed to lead your family. You are anointed to have the authority and dominion. Come on. Be bold. Be courageous. Open your mouth. Open your mouth, Ikson.
by hearing and hearing the word of God. That when you speak, you are prophesying, you are declaring, and you are believing it. That's how your faith will grow. Come on! So, ayaw pagtanaw sa ako Ayaw pagtanaw sa ako Ipiyong imong mga mata. Tuuhing ang Ginoo nagapamuhat na karon. Kung ang imong pamilya wala dire, ang Ginoo nagapamuhat sa imong panimalay. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on. Claim back your authority. Claim back your authority. In the name of Jesus. The blood of Jesus covers your family. The enemy has no foothold in your family. In the name of Jesus. Come on, be bold. Be bold, Ikson. Ang mga mama, bring yung mga baba. You are not just a wife. You are not just a woman. You are a woman of God. You are anointed to lead your family. In the name of Jesus. Come on, Ikson. Come on. Abri mong baba. Kung nakay ginaagihan, nakay ginadala. Let God restore you. Let God restore your soul. Let God close the door of the enemy to your life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on. God is on our side, Ikson. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, oh God. We claim back our authority. We are your children, oh God. We have your anointing. We have your power, oh God. In the name of Jesus. Come on. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, O Diyos. Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. I just want to speak the name of Jesus. I speak Jesus to every family in this place. Over I speak fear and Jesus all over every anxiety. situation, oh God, in the name of Jesus. Oh, To every soul captive by depression, I speak Jesus. Yes, Lord. Yes, oh God. Yes, Jesus. Your name is power. Mga tataigson. Your name Let's is claim. Let's claim the name of Jesus. Your The power of the name of Jesus. The power of the name of Jesus. Ang pangalan sa Diyos. Break every Pagkagalaw. Amen. stronghold. Hallelujah. Shine through the Yes, shadows. Burn like a fire. Hallelujah. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Yes, God. Salamat din. Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Yes, Jesus. Salamat, Lord. Declaring Paglaw. there is Salamat hope sa and kagawasan there ng is Diyos. In the name of freedom. Jesus. I speak Jesus. Amen. I speak the name of Jesus. Hallelujah. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows.
Jesus is the most powerful thing in this world. Amen. Amen. When we speak the name of Jesus, strongholds are broken. Amen. When we speak the name of Jesus, healing will come upon your family. Amen. When we speak the name of Jesus, we are set free. We are given the freedom. In the name of Jesus. Ginoo, salamat Lord sa imong kaho. Salamat Lord sa imong kaayo ka. Lord, we are so thankful Lord. May mo yung gipuno ang pagtuong among kasing-kasing. Kasadeng among ka nang giniklara. Imo na rin ginabuhat Lord in the Spirit. You are working in our family. You are working Lord in every area of our lives, oh God. Kasadeng ning gawas kami din nga dapit. Pagpapili kaming nagmadinaogon, oh God, in the name of Jesus. Kung kami magalakaw, magabaktas, Lord God, paingon sa among yutang saan, kung wala'y makapildi ka na mo, tungod ikaw, nagaubat ka na mo, in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat, Ginoo, sa katubangan. Salamat sa imong pulong, Lord, nga naghatag ka na mong paglaom. Nga ugma dablag, lahi na, Lord, ang among makita, lahi na ang among masinatian. Kay karon pa lang, among na ning nadawatan. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in